mapagpalang araw sa ating lahat at magandang buhay sa mga minamahal kong tagapakinig. Ako nga pala si Marie Coreg, nandito sa inyong harapan at tatalakayin natin ang sariling bansa, ang Pilipinas. Kapag naririnig natin ang salitang Pilipinas, ano nga ba ang unang pumapasok sa ating isipan? Isang bansang may mga bundok at dagat, sadyang pinagpalang tapat. May mga mayayabong na kultura at higit sa lahat may pusong matatag sa kabila ng unos na dumaragdag. Ngunit, sa likod ng mga ngiting Pilipino, may mga katanungan dapat nating isaalang-alang. Bakit tila unti-unting nalulunod sa kahirapan? Bakit patuloy ang korupsyon at kawalan ng katarungan? At bakit ang ilan sa atin ay mas pinipiling iwan ang sariling bayan? Mga kababayan, ang Pilipinas ay mayaman, hindi lamang sa likas na yaman, kundi sa yaman na nagmumula sa puso. Tayo ay may pusong palaban, mapagmahal at handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ngunit, minsan, nakakalimutan natin ang isang simpleng katotohanan. Hindi uunlad ang ating bansa kung sa gayong sariling gobyerno ay walang malasakit sa kanyang kapwa. Maraming nagrereklamo tungkol sa mga problema ng bayan, sa baha, sa basura, sa katarungang hindi pa natatamasa. Ngunit tanungin natin, progreso ang kinakailangan. Kuda, puro sila salita. Asan ang ninanais na hustisya? Madaling manisi, ngunit ang tunay na Pilipino ay hindi lang magaling sa salita, maging sa gawa. Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay hindi nasusukat sa mga salitang, "Mahal ko ang Pilipinas." Nasusukat ito sa maliliit na gawaing may malasakit. Tulad ng maayos na proyekto para sa lahat, paggalang sa kapwa, pagiging tapat kahit walang nakakakita, at pagyakap sa sariling wika at kultura. Dahil sa bawat maliliit na mabuting gawa, doon nagsisimula ang pagbabago na siyang nais nating maging makatao. Mga katulad kong kabataang Pilipino, tayo ang kinabukasan ng bayan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo magmamalasakit, sino pa? Ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa ating mga kamay, sa ating puso, sa ating pagkilos, sa ating pananampalataya. Muli, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Oo, may mga pagsubok, may mga suliranin. Ang dapat tandaan natin, ang Pilipino ay likas na matatag. Tayo ay muling bumabangon sa bawat bagyo, sa bawat lindol, sa bawat pagkatalo. Huwag tayong mapaghihinaan ng loob. Hindi kailangan ng Pilipinas ang mabubulaklak na salita kung ang gobyerno'y walang tamang ginagawa. Pilipinas, mabuhay ka. Mga katagang sanay bukal na nagmumula sa totoo na maisasabi pa ng susunod na henerasyon. Kung matatamasa ang siyang tunay na kalayaan, Pilipino'y kailanman hindi may sasakdal. Maraming salamat.